Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget, the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crowning Lord of all. Now shout in universal song, the crowning Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Magandang araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa mabiyayang umagang ito na binigyan na tayo ng buhay at kalakasan upang purihin at sambahin ang kanyang dakilang pangalan. Ang mensahe po na pagbabatayan ko sa araw na ito ay magmumula sa Exodus chapter 3 verses 10 to 15 na ang pamagat po ay tinawag ng Diyos si Moses. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang iligtas sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Faraon at iligtas ang bayang Israel? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Sinabi ni Moses,
Ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ni Jesus, ako ay si ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ako. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, sa ilang po namin itinataas ang aming papurit pagpapasalamat. Ikaw ang nagbigay ng buhay, lahat po ng meron kami ay nanggaling sa inyo. Humihingi po kami ng tawad kung hindi kami nakakalugod sa iyong banal na harapan. Gamitin mo ang iyong lingkod, magsalita ka po. Sa mga oras na ito, gamitin mo aking bibig. Tago mo ako sa iyong likuran. At tanging ang banal mo, pangalan mo lamang, Lord, ang mapapurihan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang bida po dito sa story ito ay si Moses. So sino po ba si Moses? So ang pagkakilala po natin kay Moses is siya po yung tumanggap ng 10 utos sa Mount Sinai. Siya po ang leader na tumulong po sa mga Israelites para po sila ay escape sa mga Egyptians when he parted the Red Sea. Si Moses po ay isang leader na meron pong ganitong mga qualifications or characteristics. He's humble, he knows how to empathize, at ang pinaka-importante po is he has the wisdom to lead. Kaya lang po, may mga kahinaan po si Moses na lagi niya pong sinasabi. Mga excuses po niya na alam naman po natin na hindi naman po tama. Yung una po is sa verse 11, sinabi po niya is, I don't have the ability. Pero ang lagi pong sinasabi ng Panginoon sa atin is, I can do all things through Christ who strengthens me. And God calls the man and he will be the one to equip them. Ang pangalawa pong excuse ni Moses is, I don't know what to say. Lagi po niyang sinasabi na mabagal po siya magsalita. Or minsan sinasabi niya rin po na hindi siya marunong magsalita. Pero sa Acts po, tinatawag si Moses na he is a leader who is great in words and deeds. So ano po ang makikita nating lesson dito sa mga talatang ito mula sa Exodus? So there are 3 things that God says about himself. So one is, when God said to Moses, I am who I am, hindi po niya sinabi ang kanyang pangalan. Sinabi lang po niya na, ako ay si ako. So ibig sabihin po nito is God absolutely means he never had a beginning. And alam po natin that he will never have an end. He is eternal, he is absolutely real, there's no space and no universe. So all that is not God is secondary and dependent. Sa pangalawa po, when God said to the people of Israel, sinabi po niya kay Moses na sabihin niya pag tinanong siya kung sino ang nagsugo sa kanya, ito po ang kanyang sasagot. I am he who sent me to you. So another absolute reality po ito. Ang ibig sabihin po nito is nothing can compare to God. Siya po ang nagsugo sa atin at wala po tayong karapatang magtanong. Siya po ang bahala. Sabi niya po, hindi niya tayo pababayaan. Pag may pinagawa po ang Panginoon, i-equip niya po tayo ng knowledge, ng skills, at ng strength po para po magawa natin yung kanyang pinapagawa. God is independent, God is constant, and God is absolute truth, goodness, and beauty. At yung pangatlo po, sinabi po dito, sabihin niya sa mga Israelites that the Lord Yahweh, which is an Hebrew word, is the God of our forefathers Abraham, Isaac, and Jacob. At ang tatawagin po niya is ang Panginoon natin na si Yahweh ay magpakailanman or His name is forever. Finally, God gave us His name as our Lord. So ano po ba ibig sabihin ng Lord? Siya po ang pinaka-importanting tao
sa buong mundo. Na po dapat ang pinaka-importanteng tao sa buhay natin. There's no second to our God. He is the only source of the wisdom, power, and strength. Even the life that we have comes from Him. And ang ibig sabihin po ng Lord, pag sinabi po natin siya ang ating Panginoon, ibig sabihin siya po ang masusunod sa ating buhay. He is our Master. Siya po ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang mensahe na gusto ko pong ipahatid sa bawat isa na kailangan po nating tanggapin ng ating Panginoon bilang ating tanging Savior, ang tagapagligtas po natin. Ang buhay sa mundo ay laging pansamantala, but our Lord is eternal. He always has the best plan for us, and the only way for us is to receive Him as our personal Savior and Lord. At gusto ko po kayong anyayahan sa isang panalangin na sana po ay ito rin po ang ating panalangin na magmumula sa ating puso na ngayon po ay inaanyayahan ko ang bawat isa. Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross to save me from my sin. I open the door of my life and receive you as my personal Savior and Lord. Forgive me from all my sin and make me the kind of person you want me to be. In Jesus' name I pray. Amen. At kung ito po ang nasa puso nyo, ang Diyos ay papasok at siya po ang maghahari sa ating buhay. Sa Diyos lang po ang papuri at pagpasalamat. To God be the glory. God bless us all. Tayo'y manalangin. Salamat Panginoon sa napakinggan naming mensahe ng buhay na siyang batayan ng aming debosyon mula sa aming paggising at gawa ng aming mga responsibilidad na ipinagawa sa amin ngayong maghapong ito. Pinapasalamatan ka, O Diyos, sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat sa mga tuwing umaga na nakakarinig kami ng mensahe ng buhay, lumalakas kami. Nagiging inspirasyon namin ito sa pagsulong ng buhay pananampalataya. Hangad ko po, Panginoon, na naway ito rin ang maranasan ng bawat mga kapatiran na nakarinig ng iyong mga salita. Sa kanilang mga buhay, pang-araw-araw, pangangailangan, dalangin ko rin, Panginoon, naway makamtan at matanggap nila ang walang hanggang biyaya mula sa aming Panginoong Diyos. Araw at gabi, sa kanilang pagtahak sa mundong aming kinagagalawan, mararanasan ang bawat mga lingkod mong ito, Panginoon. Ang ginhawa ng buhay, ang kalakasan na kanilang taglay na nagmumula sa iyo, higit, Panginoon, ang maluwalhating buhay sa buong maghapon at darating pang mga panahon. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Amen at Amen.